Ayan, so good morning po mga kababayan of sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 1, 2025. At tayo ngayon napupunta dyan sa may Aurora Boulevard, Barangay 190, Pasay City po yan. At dadalhin po natin sa may Integrated Montessori Center sa may Jigo Silang Avenue Phase 2 sa may Aprubahay, Western Bikutan, Taguig po yan. Ako, katrapikan dyan. Okay, so magbabalik po tayo mga ngayong konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, so government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, patuloy lang na nakaplay po yan at tayo ay makinig ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Talagang tatapusin niya itong inumpisahan niya at siya rin naman ang nag-expose nitong mga kaso ng korupsyon, no, sa pamahalaan niya. Kaso, nauubusan na siya ng oras, no, kasi marami na rin naisip at yung mga isa-isa o yung mga maliliit lang na mga pangalan ang naiipit o pinapasukan, baka mag-backfire sa kanya to dahil siyempre isipin ng mas nakakarami baka dinidribble lamang niya. O di kaya yung mga ibang mga politiko ay inaasahan na pupupa din itong galit ng taong bayan. Pero Prof, Kaya, sige. Prof, nabanggit nyo na itong part 2 ng kanilang malawakang business partner, galit pa rin yung taong bayan. Sa tingin niyo po ba, mas may pressure ngayon sa Malacanang, sa mga nag-iimbestiga sa kanilang sinasawang investigasyon kaugnay ng korupsyon? Okay. Siyempre may pressure, no? Kasi aside from sinisingil na sila ng taong bayan at nakikita naman natin na buhay na buhay pa rin itong pagkilos protesta laban sa korupsyon, no? Mapaluneta man yan o People Power Monument, no? Isa pang dapat isipin ng Malacanang ay meron silang existential threat, no? May mga gusto patalsikin sila o pag-resign ang Pangulo, no? At dito sa sina ito, no, yung iba't ibang bloke o grupo ay nagkakaiba ng posisyon ng posisyon. So, kumbaga, may pressure sa kanila na mag-deliver. No? Dapat panagutin. Hindi lamang itong mga maliliit, no, na sangkot sa korupsyon dito sa flood control, kundi malalaking pangalan, malalaking isla, no? Na dahil inaantay ng taong bayan, no? Dahil sabi ng Pangulo na hindi mag-celebrate ng Pasko ngayong taong buwan, sila ay nasa pulungan, inaantay yan ng taong bayan at kailangan i-deliver nila. At dapat hindi na rin maulit yung nangyari katulad sa mga nakaraang corruption scandal katulad nung sa PIDAP at kay Napoles na inabot ng napakatagal pero sa huli hindi rin naman natin na-attain yung true justice, no, and accountability and transparency. Opo, and then Prof, kung sakali ano yung mga posibleng siguro long-term political consequence sa administrasyon kung hindi nila ma-address agad ng maayos yung panawagan ng mga nagpo-protesta, and posible bang masundan pa itong malawakang business protesta? Oo. So ang nakikita natin dito, hindi pa rin ito matatapos hanggang hindi tuluyang makasukan at makita ng taong bayan na seryoso itong administrasyon na ito. At ito rin naman ang panawagan ng mga nandun sa People Power Monument, no? Lahat naman ng lumabas, no, at ipinakita ang kanilang galit laban sa korupsyon, iisa lamang ang layunin, no? Yun ay baguhin ang sistema.
at kailangan panagutin yung mga tiwali. Ngayon, nagkakaiba lang sila dahil yung ibang pwersa, yung ibang bloke, gustong panagutin lahat ngayon na. No? Pero may iba rin na nagsasabing pagbigyan natin at mukha namang may gagawin. No? At habang hindi pa natatapos yung paghabol dito sa mga tiwali, ay kailangan ay mag-ingat din tayo, no? Dahil in the end, no, alam nyo sa politika, ang tanong din dito ay who will benefit, no? Baka mamaya, no, by rushing the process, no, at hindi pa hinog ang sitwasyon, ay lalo tayong malagay sa alangan. Sir, doon tayo sa last na lang po na question ito. Regarding lang sa political dynamics nitong mga activity na ganito, nakikita po ba ninyo, Prof, na itong mga ganitong pagkakataon po pwedeng bumuo ng panibagong coalition, opposition coalition, and then ano din yung nakikita natin na baka dahil malapit na yung election, masukan ito ng mga political actors para ma-push yung kanilang mga personal agenda. Yes, oo. Alam naman natin, no, na malaki ang magiging impact nito sa darating na halalan sa 2028, no? At lahat ng mga political players ay pumuposisyon para dito, no? Pero ang kailangan asahan natin, no, kung gustong makumpleto ng Pangulong BBM ang kanyang termino, ay kailangan paspasan niya at bilisan niya. At dahil ito nga ay isang existential threat sa kanya, dahil ang mga Duterte, pag nagbalik, ay mukhang madedean sila. So, ang kailangan gawin nila ay, yun nga, no, talagang habulin ang mga tiwali at ipasa ang mga reforma na matagal ng at kinakailangan ng ating politika. No? Ang unang-una dyan, yung anti-political dynasty. No? At iba't ibang reforma. No? At medyo mahina yung ICI. No? At may batas ngayon na minumungkahi na kailangan palakasin pa itong commission laban sa infrastructure corruption. At ito ay dapat mas palakasin pa dito sa kasalukuyang ICI. So, at marami pang iba, no? Katulad ng Freedom of Information Act, ang People's Budgeting Law, marami pang reforma. At kung tututuhanin ni Pangulong BBM, no, ang pangako niyang hahabulin niya lahat ito, ay ito ang magiging daan para kumpleto niya ang termino niya at mag-iwan din siya ng legacy na makakabangon sa pangalan ng mga Marcos. Ayun. For now, Prof, alam natin hindi dito natatapos siya. Mahaba-habang discussion po yan, di ba? As it progresses, ika nga, guguluhin po namin kayo ulit. Mahigi ulit kami ng paliwanag sa inyo sa magandang assessment regarding sa ating political arena pagdating sa mga ganito. Prof, for the meantime, maraming salamat po. Maraming salamat. Si Professor Julio Tihanqui. Ayan, nag-ano sila. Sa political analyst. Kung kailan nandito na tayo sa palit ko, saka nag-cancel. Ayan. Tapos wala tayong ano. Ayan, paalam po. Wala tayo magkakawa dyan. Cancel. Mga kapamilya, itinaas na po sa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab